Sa video natin ngayon mga kamestro, ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa 2025 medical allowance, especially po para sa DepEd. Ayan. So napapansin po kasi natin sa mga comment section po ng bawat upload po natin ng videos, marami nagtatanong ng mga kamestro natin kung kumusta na nga ba at ano na nga bang status po ng medical allowance po ng DepEd. Ayan. Actually, wala pa po tayong nakikita mga bagong updates sa ngayon patungkol nga po dito sa ating medical allowance. Ayan. So, sa mga sources po natin, sa mga iba't ibang mga teachers group, mga pages, mga legit pages, mga teachers group ng DepEd ay so far, as of today, May 3, 2025, wala pa po tayong nakitang final or malinaw na dates kung kailan ba natin talaga matatanggap itong ating medical allowance at kung paano natin matatanggap mga kamaestro. Ayan. So, alam naman natin ngayong buwan ng Mayo ay talagang ito na po yung dates. Hindi man tayo sabay-sabay pero karamihan ay ngayong May gagawin ang ating annual physical examination para sa DepEd, in preparation nga po sa pagbubukas ng klase ngayong June mga kamaestro. So, sa aming division, naka-schedule kami katapusan ng May, Pero sa ibang mga division, ibang mga SDO, may mga naririnig ako na nag-start na ng kanilang annual physical exam. And although kami ay katapusan pa ng May, syempre, ahead of that day, syempre kailangan mo na magpa-medical exam, mga kamaestro. Usually yung CBC, yung X-ray, yung urine analysis, di ba? So, syempre, kukunin mo yan ahead of time, ahead of your deadline. So, syempre, marami nagtatanong ng mga kamestro natin, na sana daw, matanggap na natin ito para nga magamit nga naman. Totoo naman yun, Kasi kaya nga tayo magkakaroon ng medical allowance para magamit natin sa ating annual physical exam. Pero, as of now nga, yun po ang nakakalungkot kasi wala pa tayong mga nakikitang mga senyales na mai-release na po agad-agad itong ating medical allowance. Hopefully magbago yung ihip ng hangin. Malay mo biglain tayo na biglang maglabas ng memo, andyan na yung ating medical allowance. Pero so far, as of today, as of doing this video, wala pa talaga tayong final na dates kung kailan ba talaga matatanggap itong ating medical allowance at kung paano natin matatanggap. Kasi di ba, mayroon dalawang option na ipinalabas or binigay, hindi lang po yan para sa DepEd kundi sa lahat ng agency. So pwede pong gawing HMO type or pwedeng cash mga kamaestro. So syempre, base po ito base po sa mga nakita po natin ng mga comments sa mga social media post. Hindi lang naman po ito para sa akin lang So base po ito sa mga nababasa po natin. Karamihan sa mga kamaestro natin ay mas gusto na matanggap itong ating medical allowance na cash mga kamaestro. Cash kaya nga syempre ang sabi nga nila, mas maganda raw pag cash para ikaw yung pwede makapamili kung saan mo gagamitin yung medical allowance sa yon, kung saang hospital, kung kaninong doktor, So yun po yung advantage pag cash nga yung binigay kasi pwede ka makapamili ng hospital na pwede mong puntahan, ayan, ng doktor na pwede kang magpa-check up, na mas kahit pa paano mas makakamura ka, di ba? Unlike kasi pag HMO type, sa pagkakalam po natin, pag HMO type kasi meron silang recommended or accredited lang na mga hospital, mga recommended lang na doctors na pwede mong konsultahin if ever man ikaw ay magkakaroon ng mga medical mga laboratory test ng medical consultation. Alam ko meron lang po yung specific na, correct me if I'm wrong, mga kamestro, pag HMO type alam ko ganun, meron lang silang accredited na hospital, mga accredited na mga clinics, ayan, and mga recommended na mga doctors na pwede pong tumingin sa inyo. Unlike po pag cash, so syempre, ikaw bahala, Kung gusto mo dun sa mas magandang hospital, go. Kung gusto mo naman dun sa mas makakamura ka, pwede ka doon. Kasi nga, hawak mo yung pera, mga kamestro. So, yun po yung hindi pa natin alam so far kasi wala pa naman po pinapalabas na internal policy or mga guidelines ang DepEd, specifically, kung paano natin matatanggap itong ating medical allowance 2025. And sabi nga natin, sana kung yan man ay HMO type or yan man ay cash, sana ay makapag-decide na at least bago man lang magbukas po yung ating
yung ating class, yung ating school year, no? School year 2025-2026 kasi nga mas higit na kailangan po natin 'yan, especially po ngayon ano po na tayo ay magkakaroon nga nitong ating annual physical exam. So yun po no, yun po yung kasagutan natin sa mga marami na kasi although hindi lang natin siya nagagawa ng video no kasi ayaw ko rin gawa ng video kasi wala naman tayong update eh. Wala naman ako maibibigay talaga sa inyong concrete na update no kasi nga wala naman talagang date pa tayong mga nakikita or nababasa diyan, nababalitaan diyan. Kaya isa rin yung sa reason bakit hindi ko talaga siya ginagawa ng video. Pero ngayon ginawan ko na rin kasi marami tayong although yung mga post na ginagawa natin about PBB no, ano mga video ginagawa natin pero lahat ng comment section ng bawat posted na videos po natin nagtatanong ang mga kamaestro natin kailan nga daw ba talaga itong ating medical allowance. So kinalulungkot ko po no. Pagpasensyahan nyo na talagang as of now ay wala pa talaga tayong date na maibibigay at kung paano natin matatanggap itong ating medical allowance. So abang-abang lang po kayo sa channel natin ano kasi pag may mga bagong update naman po ay agad-agad po natin yan na babalita or gagawa ng video ano po mga kamaestro. So dito ko na muna tatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!